what you shouldn't do. Ano yung mga bagay na hindi mo dapat for being isang contractor, no? Tandaan mo, ang pera ng kliyente, hindi mo pera yan. So, bakit ko tinatakal to? Marami kasing contractor, dito pa lang sa point nito, bumabagsak na. Bakit? Pag nagbayad ang malaki sa'yo si kliyente, akala mo pera mo na. Siyempre, bayad sa'yo na 50%, ang laki yan. Kung milyon-milyon ang usapan, tapos millions din of down payments. Eh, pag nag-umpisa ka ng project, hindi mo naman mauubos yung 50%. Just due process. Time yan. Months ang ginugugol natin dyan bago mo maubos yung 50%. Lansasyon, ang 50% ay 2.5 million. No? Akala na iba pera nila yan. Kaya minsan nagugulat ako sa ibang contractor pagka kuha ng down payment, bili ng iPhone 17 Pro Max, kung ano binibili, yung mga luxurious item na pansarili. Kumbaga yun naman tinatawag natin luho. No? Bumibili agad ng luho, bago sapatos, bago damit, ang daming pinamimili. Punta dito, punta dyan, gastos doon. No? Ang hindi nila alam, yung 50% na yan, baka kulangin pa kayo niyan bago nyo ma-reach yung 50% ng project, no? Bago kayo makabill na susunod. So, diyan kayo mahihirapan. Diyan kayo mahihirapan makarecover. Bakit? Hindi mo naman mabibenta yung pinagbibili mo. Hindi mo naman maibabalik yung mga pinagagastusan mo. Yung mga perang hindi sa'yo, ginastos mo. Maraming kontraktor na bumabagsak dyan. Maraming kontraktor ang nakakasuhan dyan sa mga ganyang, sa ganyang mga mindset. Kaya ang pinakamaganda dyan, at the end of the day, gumagastos tayo pag tapos yung project. Pag alam natin ang kikitain na natin sa dulo. Kasi hindi mo pa alam yung mga struggles o yung mga haharapin mong problema pagpapatapos na yung project. Kasi mas madami yung problema pagpatapos na yung project. Ano? Yan ang nagiging problema ng iba. Akala nila, pero ikaw ba naman, makahawa ka ng milyones at di ka ba gagalak, di ka ba sasaya? No? Hindi mo alam, baka mamaya mag-break even ka lang dyan sa 5 million project na. Diba? Akala nila, pera na nila agad yun. Well, pera nyo yun. Pero kailangan may matapos kang project. Yan ang nagiging problema natin. So, yan dapat ang number 1 rule ng isang contractor. Money management. Paano mo i-manage yung pera ng kliyente mo to meet their standards, to meet the accomplishments na kailangan sa isang project. So, yan ang isang mga bagay na kailangan. At number 1, yung kailangan matutunan. Okay?